experience namin with the Holy Spirit. Ako ayoko nang, yung share ko sa kanila is hindi po tungkol sa noong 1982 pa. Na kung kailan ako nagsimula na nag-charismatic bilang isang bata. No? Bilang isang nasa dance ministry. Pero ang aking pong ibinahagi, yung nangyari lang. Na talagang pinanghahawakan ko po kasi mga kapatid, yung pangako ng Diyos na hindi siya nagbabago. Na kung papaano siya kumilos noon, ganon din siya kikilos ngayon. At ganon din po siya kikilos sa kinabukasan, bukas, sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa susunod na henerasyon. Ganon po yung pagkilos na gagawin ng Panginoon. Kaya yung binahagi ko sa kanila is yung sharing na kung paano ko na-test talaga si Lord. Gusto niyo po bang marinig yun? Sige, iklian lang natin. Ano po? Okay. Dito lang po taon na ito. Kailan ba dumating ang daddy? January. Ito lang. January, dumating si husband. So, syempre, sabi namin, talagang nag-out kami ni brother husband na i-treasure yung mga panahon na nandito siya. Walang away, peaceful, na kapag kami simpleng argumento, hindi tayo dapat na nagkakaroon ng argumento or dapat pinag-uusapan natin agad, no? Kaya lang, ang nangyari, ang naging sangkot ay ang pamilya ni Patricia at ni Aris. Uy! Kaya po, hindi kami ang nagkaroon ng argumento, kundi sa kanila. Kaya po, mahirap po talaga, no? Bilang isang ina, na nandun ka sa gitna. Tama po ba? Naranasan niyo na po bang gumitna? Di ba? Yung ikaw yung referee. Mahirap po talaga. No? Kahit masabihin natin na ako kinakausap niya, pero yung mga anak ko hindi. So, siyempre, masakit sa akin yan. No? So, talaga pong bago mag-anniversary, talaga pong ang aming pamilya ay nagwiwindang-windang. Hindi ko alam kung para kami nagtsatsa talaga. Aatin ba tayo ng meeting? O hindi? Aatin ba ng practice? O hindi? Kasi yung Holy Spirit, alam niyo po, pagka po talagang nag-unbox kayo ng gift niyo kay Lord, yung Holy Spirit talagang kailangan nandoon yung presensya. No? Nag-unbox na kasi kami ng gift No? Nag-unbox kami na which is sa pag-unbox na yon at bilang isang leader at mga tumatayo din sa harapan, nandoon dapat yung lagi yung Holy Spirit bit mo. Laging hindi siya nawawala. Dapat lagi mong kasama. And at that time, sinubok po kami. Hindi ko sinasabing mahina yung Holy Spirit ni husband. Pero talagang kahit na may Holy Spirit ka, tinutukso ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo po yun. No? Na kahit may Holy Spirit ka, ikaw po ay tutuksuhin at tutuksuhin. No? Kahit na sabihin mo, tumatayo ka na dito sa harapan, mas eager ang kalaban na ikaw ay tuksuhin. Gagamitin niya ang lahat, pamilya mo, hanap buhay mo, ang sakit mo, no? Mga pagsubok na yan, darating po yan, gagamitin ng demonyo yan para ikaw ay mawimbang. At baka gano'n na lang yung Holy Spirit, yung pagkakakapit mo, at tuluyan na nakabitaw ka na. No? But then, talaga po nagkulong ako sa kwarto. 3 weeks or 1 month na talagang wala sa amin sila Patricia. Umuwi sila, nag-alsa balutan. Po, talagang sinabi ko. At syempre, isang buwan din na hindi kami magkatabing matulog. O, di ba? Pero yun, ilang buwan na nandun siya sa barko. Tapos, isang buwan hindi tayo magkatabi. Ay, naku. Come, Holy Spirit, I need you. Talagang kumanta ako sa kwarto. Kaharap ko pa si St. Clair. No, come, Holy Spirit, I pray. Kasi wala po akong San Lorenzo Ruiz sa kwarto. Ang meron ako, St. Clair. Kaya humihingi ako ng prayer kay St. Clair, samahan mo ko.
kahit na nag-uusap tayo, deep in my heart, I am not okay. Kaya bumaba ako, sinabi ko kay husband, kasi nakikita ko sa CCTV eh. May CCTV. Bumaba ako. Hanggang kailan mo gusto na dyan ka matulog? Tinanong ko siya. No? Sabi ko gano'n sa akin, hanggang kailan mo gusto dyan matulog? Kasi kung tatagalan pa niya, ako din aalis na lang. Di ba? Pero, na-test ko na si Holy Spirit, umakyat. O, di ba? Ganun talaga kapangyarihan, ka-powerful ang Holy Spirit. Palakpakan natin ang Holy Spirit. No, na-test ko talaga. Umakyat siya, and then nabasa niya, and then nag-usap kami. No, so pinaliwanag ko sa kanya yung sitwasyon. No, hindi kami nag-overthinking at hindi kami pumapasok doon sa iniisip niya. Yun po yung pinaliwanag ko sa kanya. And then, okay na. Salamat sa Holy Spirit. Salamat sa Diyos. No, kaya talagang mga kapatid, wiwintangin din kayo. Amen. No? Talaga po. Sa ating gospel, mga kapatid, ang mga apostol ay sinugo. No? At tayo rin pong mga nakatanggap ng banal na spirito ay sinusugo. Sino na po nakapag-CLSS? Taas ang kamay. Lahat po tayong mga nakataas ang kamay, sinusugo. Kaya lang, hindi natin alam kung paano natin i-unbox yung gift natin na yun. Ang sabi dun sa ating gospel, una, nag-unbox din po ang mga apostol. Kasi alam nila, wala na si Kristo, wala na ang Panginoong Jesus. Di ba? Namatay na nga eh. Alam mo, mabuhay ulit na kasama nila. Patay na naging buhay. Pero ang nangyari is, umakyat na sa langit ang Panginoong Jesus at nangako ng banal na spirito. Amen! Pero this time, sa ating gospel, sinugo ang mga apostol. At ang sabi ng Panginoon, kapayapaan. No? Pagka po nag-unbox tayo, may peace sa ating puso. Amen? Nasubukan niyo na po ba na nag-unbox? Mga nag-CLSS. Isa po sa mga dapat nating gawin sa pag-unbox ay yung mayroong kapayapaan. Sabi dun sa seminar kahapon, kailangan meron kang peace sa buhay mo. Baka may mga kagalit ka pa. Uy! No? Baka meron pang nagagalit na kapitbahay. No? Baka meron pang mga in-laws na gumagawa ng chismis. Uy! Baka may mga kaklase na naiinggit. Baka meron din mga kapitbahay na naiinggit pa. Yung inggit ng kapitbahay, hayaan niyo po yun. Pero yung pakikipag-usap, na huwag niyo pong titignan doon sa ginagawa nilang masama sa inyo, kundi batuhin niyo sila ng kabutihan. Amen? Amen. Ay, sorry po, knock-knock. No? Kapayapaan. Ang pagbibigay po ng kapayapaan, syempre, noon yan, dito sa ating puso, kailangan mapayapa ako. Diba? Hindi ako mang-aaway. Amen? Hindi ako mag-iisip ng masama sa aking kapwa. Amen? Susunod ako kung anong kalooban ng Panginoon. Amen? Ayan po. No? Kaya po, kapayapaan. Kung gusto nyo ma-unbox ang mga gift ni Lord, meron munang peace. Okay po? Pangalawa, ito rin po yung ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang apostol. Siya ay hiningahan. Sige nga, hingahan niyo yung katabi mo. Baka himatayin kayo. Amen. No, alam niyo po, yung breath of life
na tinatawag. No? Kasi sabi nga ni Kuya po kanina, saan niyo po ba unang narinig ang paghinga ng Diyos? From Genesis 1. Ano? Andun po sa Genesis. Sa aklat ng Genesis, hiningahan yung alabok, yung inulma na luwa ng Panginoon na humis tao at kanyang hiningahan. Hindi po niya to hiningahan sa paa, hindi sa kamay, hindi sa puso, kundi saan? Sa ilong. Talagang yung pagbibigay buhay ng Panginoon sa tao, close na halos magkahalikan po ang tao at ang Diyos. Ganun po kamahal ng Diyos ang tao. Kaya syempre, di ba, hinulma niya ito ayon sa kanyang wangis. Kaya ganun po ka-close ang Diyos sa tao. Hiningahan niya ito. At ngayon, hiningahan din naman po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga apostol upang isugo. Tayo po hiningahan ng Diyos nung tayo ay mag-CLSS. Yan yung nag-seminar kami kahapon. RGGL. Baptism in the Holy Spirit. Hindi po off. Kasi po, isa lamang ang bautismo. Noon po tayo maliliit. Yun po yung sineselebrate natin na welcome to Christian World. Yung binyag. Isang beses lamang po yun. Kaya po, baptism in the Holy Spirit. Nung tayo po ay nabinyagan at tayo po ay kinumpilan, nandun na po ang banal na spirito. Kaya lang hindi po natin alam kung paano natin gagamitin ang banal na espiritu. Kaya kailangan po tayo po ay mabaptize in the Holy Spirit. Kaya po kami ay nagsiseminar para po pagdating po ulit ng tamang panahon, makapag-CLSS po tayo ulit. Kailangan po natin yun. Kailangan po ng bawat tao yun. Baptism in the Holy Spirit para makasunod sa kalooban ng Diyos, para magkaroon ng kapayapaan, para tayo po bilang mga laiko is matugunan po natin yung calling, yung panawagan ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. And of course, last but not the least, hindi ka po masusugo at hindi mo ma-unbox ang gift ni Lord ng Holy Spirit kung wala ang, eto po yung pinakamahirap, pagpapatawad. Huh? Patawad. No, yan po yung pinakamahirap. Promise. Diba? Kasi po, sabi niya, diba, mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayo. Ibig sabihin, hindi naman tayo kamelyo. Buti ba yung camel, may uka-uka yung kanyang likod. Makakapasok doon, paano pa tayo? So, hindi po natin ma-unbox at mahihirapan po tayo na tayo po ay susuguin ng Diyos kung hindi po tayo nakakapagpatawad. At gayon din po, kung hindi rin po tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kailangan daw po nandoon yung humility, yung kababaang loob, yung pag-amin natin na tayo po ay nagkamali, na tayo po ay hindi karapat-dapat. Doon sa mga biyaya, pero binibigay ni Lord. Diba? Makasalanan tayo. Aminin natin po yun, na tayo po ay nagkakasala, na tayo po ay hindi matuwid. And then, makapagpatawad din po tayo sa ating yan. Amen? Amen. So, yan po yung step para makapag-unbox ng mga gift. So, hari nawa, tayo pong lahat na nakapag-CLSS at patuloy na dumadalo sa gawain ito, magkaroon po tayo ng karagdagang kaalaman para sa pagsunod natin